Ang Pilipinas ay pinagpala ng masaganang lupain, kaya't hindi nakapagtataka ang pagyabong ng iba't ibang tanim katulad ng gulay at prutas. At isa nga sa pinakasikat na prutas na hindi nawawala sa hapagkainan ng bawat Pilipino ay ang mangga. Mula sa tamis na nabibigay ng mangga sa ating mga buhay, tuklasin naman natin ang mga bagong teknolohiyang angkop sa pagpapalago nito. Ako po si Ruben Gonzaga, Usapang Mangga. Tara, let's mango! Alam nyo ba na ang mangga ang pangatlo sa pinakaimportanteng prutas sa Pilipinas? Ito ay dahil sa 2.5 million farmers at sa halos 7 million mango trees na ang itinanim sa bansa. Itinuturing rin ito ng karamihan bilang national fruit dahil na rin sa pagiging popular nito. At upang mapausbong pa ang industriya ng mangga sa ating bansa, may mga teknolohiyang naimbento na makakatulong lalo sa ating mga local mango farmers. Isa na nga rito ang tinatawag na Mangifitek na naimbento ng grupo ni na Dr. Roger Montepio ng University of Southeastern Philippines. Narito nga tayo ngayon dito sa Island Garden City of Samal upang tuklasin itong Mangifitek. Kasama natin si Sir Roger. Sir Roger, ano po itong bagong teknolohiya na inyong naimbento at paano po ito makakatulong sa ating mango farmers? Ruben, ito ang tinatawag na Mangifitek. May tatlong iba't ibang teknolohiya sa bawat iba't ibang operasyon. Yung una, yung Mingo Y nozzle sprayer. Yung pangalawa is yung Mingo V Sigpaw. At saka yung pangatlo, sa likuran natin, ay tinatawag na ito na Mingo Post-Harvest Treatment Facilities. Una, sa pre-harvest operation, specific tayo sa crop care or crop protection, ang chemical spraying tungkol sa mango production. Ang Mangifitek Y-shaped power spray nozzle ay epektibo at mabisa sa pagpababa ng pest count o pest control habang binabawasan ang volume ng chemical na naaayon sa level na kinakailangan ng mangga at mas pinabilis ang coverage ng isang area kung sa kasalukuyang pamamaraan isang araw matatapos sa isang area. Gamit nito ay halos kalahating araw lang ang oras na igugol or pag-spray nito. Ito rin ay mabisa sa pagpababa ng chemical losses o sobrang pag-spray, kaya less ang contribution na nakakasira sa kalusugan ng manggagawa at sa kapaligiran. Pangalawa, doon naman sa harvesting operation stage, isa sa mga produkto ng Mangifitek ay ang Mangifitek V Sigpaw tools na nagpapakita ng pag-unlad sa pagpababa ng pasa at batik na nagpapaganda sa kalidad ng mangga, kaya hindi naapektuhan ang kapasidad sa mga pag-aani nito. At sa panghuli, doon naman tayo sa post-harvest operation stage, ang Mangifitek Fruit Treatment Facility. Ito ay isang kumpletong pasilidad na ginagamitan ng automated control simula sa mango sorting, paghuhugas ng mangga, hot water treatment, drying, and packaging. Ang pasilidad na ito ay mabisa at epektibo sa pagkontrol at pagpugsa ng sakit kagaya ng anthracnose at stem end rot na kalimitan ang dahilan sa pagpababa ng kalidad, nabubulok o nangingitim na mangga at nagpapababa ng shelf life ng mangga. Pag ginamit nila ito, tumatagal hanggang 7 araw ang shelf life ng ating harvested mangoes. Hindi ito madaling masisira. Kaya pwede ang isang mango grower na makapag-command sa presyo ng mangga. Nako, Sir Roger, talagang ang galing nitong Mangifitek. Sir, may tatlong teknolohiya sa iba't ibang operasyon sa pagproseso ng mangga. Ito ang tanong, wala pang sagot. Ito po, ano pong nagudyok sa inyo upang gawin itong Mangifitek? Napakagandang tanong yan, Ruben. Naisipan naming gawin itong tatlo upang makatulong sa buong sektor ng mangga, na maiangat ang volume export, at lalong-lalo na at kasama na doon yung primerang quality ng mangga. Naisipan namin gawin yung Y nozzle para sa power sprayer para din maibsan ang mga problema
ng ating mga mango farmers at lalong-lalo nun kapag dumadami na yung peste sa kanilang paninim at tumataas din ang kanilang gastos doon sa produksyon at apektado din ang kalusugan ng ating mga manggagawa at ang kalidad ng kanilang mangga. Nagkakaroon ng mataas na chemical concentration doon sa prutas at apektado din ang ating kapaligiran, dulot ng pollution ng chemicals. Sa kabilang dako naman, Ruben, naisipan naming gawin ang bisig pau para sa harvesting ng mangga para makatulong na rin tayo sa maipakita sa ating mga mango farmers yung nakagawian nilang maling pamamaraan sa pag-ani ng mangga na nagdudulot ng pasa at saka batik. Sa panghuli naman, Ruben, ay ang madaling pagkasira ng mangga dahil sa disease or fungus na ito nangyayari dahil sa kawalan or kung meron man, manual ang pagproseso or pag-treat ng mangga gamit ang traditional na pasilidad. At hindi lang yan, upang mahikayat ang Mango Association or Mango Cooperative na sila na mismo yung magproseso at mag-export ng kanilang produce. Dahil doon, naisipan ng aming grupo na gumawa ng teknolohiya na pwedeng magiging sagot sa mga problema na kanilang kinaharap. Sir Roger, ano naman po ang masasabi ninyo or mensahe ninyo sa ating mga local farmers na gustong gamitin itong inyong teknolohiya? Sa mga local farmers natin dyan, malaking tulong talaga ang Mangifitik sa produksyon ng inyong mangga. Medyo may kamahalan po ang teknolohiyang ito, ngunit ang masasabi ko lang, good investment ito sapagkat mas malaki ang kikitain ninyo at madaling mababawi ang pirang ininvest ninyo sa Mangifitik technology na ito. Garantisado na mas ma-enhance ang productivity and efficiency at mababawasan ang harvest-related losses sa paggamit ng teknolohiyang ito. Sir Roger, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong makabagong teknolohiya na talagang makakatulong sa ating mga local farmers. Natiyak na uusbong ang mango industry sa tulong ng Mangifitek. Walang anuman, Ruben, at salamat din sa iyong pagpaunlak. Kahit bago pa ang teknolohiyang ito, marami ng mga magsasaka ang natulungan at nabigyan ng Mango Amazing na solusyon sa mga problema sa kanilang mango farm. Dako kayo ang tabang sa Mangifitek. Sa among pananom kay mas napaindot ang kalidad sa among mangga o mas napadaghan pa ang production sa among manggahan o naiubos ang among gasto. Malaking naitulong sa amin ang Mangifitek sa aming magmamanggo dahil hindi na kami mahirap pag-spray at mapadali pa ang pag-harvest namin sa mango. Ayan, nalaman na natin ang benepisyo at mga klase ng produktong hatid ng Mangifitek. Tiyak na makakatulong ito sa mas masaganang ani. At mula sa Mango Amazing na teknolohiyang ito, atin namang tuklasin ang tinatawag na SSR Marker Kit for Philippine Mango na inimbento ni Dr. Emma Sales mula sa University of Southern Mindanao. Ito. Magandang araw sa lahat. Happy Fiesta, Happy Mango Fiesta sa Picard at saka sa Soxardec. I am very thankful sa Soxardec for inviting me to give you insights and background information of what we have done before my retirement in USM with the mango industry. Okay, ang ating alam natin na ang mango is the prime commodity for export of the Philippines. Ngayon, kailangan natin malaman ano ba talaga ang pinakamagandang mango na pinagmamalaki ng Pilipinas. Ang pinagmamalaki natin ay ang Carabao mango. Pero napakadami nating varieties na narito sa iba't ibang nurseries na being sold commercially. Ngayon, we have to validate if these varieties or these selections are already the exact identity of that particular variety. Example, yung bang itinitinda
ng nursery dito sa Guimaras, yung itinitinda sa nursery sa Los Baños, sa Davao, na sinasabi nilang Carabao Mango, ayun ba ay totoo? So we have to validate this. Kasi kailangan natin na hindi ma-shortchange ang mga farmers. Because sometimes, when the true identity of the planting materials are not validated and certified, the farmers are being shortchanged. They want to, and they prefer to plant a particular variety, but in the end, during the fruiting season, they found out that it was not, or it is not the variety that they prefer. So, ang nangyari, actually, the background information of this is Picard approached me to develop a research, or to go into a research in the development of SSR markers. Ano yung SSR markers? Yun ang SSR markers are molecular markers that can truly authenticate and validate. Kasi it will give you the accurate labeling of the varieties and the identity of the different crops. And in this case, ang ginawa namin is for the mango varieties. So what have we done? We evaluated the 23 nurseries all over the Philippines using 49 SSR markers published already. But then, out of these 49 SSR markers, we only found 23 varieties or 23 SSR markers that are useful for the Philippine mangoes. So, out of this, we have validated the different mango varieties in the different nurseries. Ito ang gagamitin ngayon ng BPI to accredit their nurseries so that they can really be assured, or the farmers will be assured that these nurseries have the true identity of the varieties that they prefer to plant and to commercialize in their own nurseries or in their own plantation crops or mango plantation crops. So this will be a big help to all the farmers who are really into the mango production. So out of this, nakapag-ano kami ng utility model na publish na itong mga ito, and we have already given to a copy of the results of this research sa Picard at saka doon sa BPI. And BPI will be using this to accredit and certify, accredit the nurseries and certify the planting materials that are already commercially produced in those particular nursery. So, from this, I think that we can go further with the mango industry and that the mango farmers will be assured of the planting materials that they need and prefer to commercialize. Nako, napakaganda naman pala nitong SSR marker kit. Ngunit, paano naman kaya ito gamitin? Narito ang mga paraan sa paggamit ng IDP. Una, ay ang pangungulekta o pamumuha ng leaf samples galing sa field or sa nursery. So, ang kinakailangan po natin kunin ay yung young leaf. Dahil sa young leaf, marami po tayong nakukuha dito na mataas na quality ng DNA at quantity ng DNA. So, kailangan po natin gumamit ng gunting sa ating pagkuha ng dragon. So, at least 3 leaves po yung kukunin natin. At saka, ilalagay po natin dito sa loob ng papel. At lalagyan po natin ng label. So, napaka-importante po na maglagay tayo ng label. Para sa ganon, ay hindi po tayo malilito sa pag-process ng ating mga sample sa loob ng ground. At ipapasok po natin siya dito sa loob ng resealable plastic. Ito po, at ilalagay dito sa loob ng ice box. Sa ganun po, ay hindi po ma-degrade yung ating kinuhang leaf samples bago po natin dadalhin sa loob ng plastic. So tara, dadalhin na po natin ang ating mga leaf samples sa loob ng laboratory. So ang susunod po na steps na ating gagawin ay ang DNA extraction. So ito po yung kinuha natin na leaf sample galing sa field. So bubuksan po natin at kukunin po yung dahon sa loob. So, kinakailangan po nating gupitin ng pino
yung ating nakuhang leaf sample para sa ating extraction. So, gugupitin lang po natin ng maliliit. At lalagyan po natin ng extraction buffer. At dudurugin po natin gamit itong ating mortar and pestle. So, kailangan po itong maliquify nang sa ganun po ay mataas yung makukuha natin na yield ng DNA. So, ayan. Pagkatapos ng 5 minuto, at ito na po ang itsura ng ating leaf samples. Liquefied na po siya. At ililipat na po natin ito sa microtube. So, ito po yung ating microtubes na paglagyan po ng ating extracted sample. So, ilalagay ko lamang po ng lagpas kalahati. Hindi po natin pupunuin dahil lalagyan po natin ito ng chloroform. So, ito na po yung ating extracted leaf sample. Pagkatapos po, ay ilalagay natin dito sa incubator or sa dry bath yung ating leaf sample. So, for 1 hour at 65 degrees Celsius. Ang susunod po na step ay aalamin natin kung gaano kadami at gaano ang quantity ng ating DNA na na-extract. So, gagamitin po natin ngayon ang spectrophotometer para sa ating DNA quantification. So, kukuha po ako dito ng DNA at ilalagay ko po dito sa ating spectrophotometer. So, at least 2 microliters po yung ating ilalagay. At magre-reading lang po tayo or i-measure po natin. So, ayan po. Pwede pong i-proceed natin yung ating extracted sample for PCR. So, ngayon po, ang next natin na gagawin ay ang paghahanda or ang preparation ng ating PCR cocktail. Ang component po ng ating PCR cocktail, una, ay ang sterilized double distilled water. Pangalawa, ay ang ating reaction buffer. Pangatlo ay ang ating SSR marker kit. Then ang pang-apat ay itong DNA Taq polymerase. So, unahin po nating ilagay ang ating double distilled water. So, kukuha lang po ako ng 5.1 microliter na double distilled water. At ilalagay ko dito sa microtube. Then, pangalawa po ay ang reaction buffer na 2.8 microliters. At ang pangatlo ay ang ating SSR marker. Forward and reverse. Pero unahin ko po muna itong forward. Napaka-importante po na mag-change tayo ng tip bawat marker na gagamitin. Nang sa ganon ay hindi po makontaminate yung ating mga sample or yung ating mga marker. At mahalaga din po na nakalagay or nakapatong sa ice, yung crush ice, yung ating mga PCR components. Nang sa ganon ay hindi po ma-degrade yung ating mga reagents. Dahil temperature sensitive po yung ating mga PCR reagents. Then, ang pangatlo po ay ang ating DNA Taq polymerase. So, ito na po yung ating PCR cocktail. Imimix lang po natin ito by flicking, gently flicking, or pwede din po nating i-centrifuge, quick spin, 15 seconds dun sa ating microcentrifuge. After po ng ating thorough mixing ng ating PCR cocktail, ay i-overlay na po natin ito ngayon sa ating PCR plate. So, itong PCR plate, 96 samples po ang capacity nito. At ilalagay po natin dito ngayon yung ating PCR cocktail. Uunahin ko po munang ilagay yung ating PCR cocktail since marami po ito, ang volume nito compared po doon sa ating DNA sample. So, ayan po. Tapos na natin i-overlay yung ating PCR cocktail. Ang susunod na po ay yung ating DNA sample. So, maglalagay ako ng 1 UL bawat sample. So, ito na po yung ating samples ready for PCR. So, ngayon po ay ilalagay na natin sa PCR machine
yung ating sample na nakalagay dito sa microplate. Then, pipindutin ko lang po yung naka-set na program. Then, run. Ang proseso po na ito ay tatagal ng 45 minutes. So, ngayon, ito na po yung ating PCR product. At i-load po natin siya sa page or yung tinatawag natin ng polyacrylamide gel electrophoresis. So, gagamitin ko po itong microfiber sa pag-load ng ating PCR product. Ang proseso po na ito ay tatagal ng 45 minutes. So, ngayon po, ipapasok na natin dito sa loob yung ating gel. So, yan. Ito yung ating gel tray. Lagay ko dito sa loob. Then, close po natin. Then, i-view po natin using this nucleic acid gel irradiation. Select lang po ako ng dye. Then, photo image. So, ito na po yung ating na-generate na bands sa ating mga extracted mango samples. So, kung makikita po natin, iba't iba po yung bonding patterns na na-display. Ibig sabihin po nun, yung markers na ginamit natin, yung SSR marker, ay makadetect ng iba't ibang varieties ng mango na ginamit po natin. So, from here, ito po yung gagamitin natin for our scoring and data analysis. Nakakabilib talaga ang produktong SSR Marker Kit na nilikha ng grupo ni na Dr. Emma Sales. Magagamit ito sa validation at verification ng mga mislabeled cultivars at para makumpirma ang tunay na classification nito. Ang dami na nating natutunan sa araw na ito. But wait, there's more! Dumako naman tayo sa Visayas State University o VSU sa Baybay City, Leyte. At sabay nating tuklasin ang isa pang teknolohiyang makakatulong sa pagpaparami ng Philippine Carabao Mango. Ito ang tinatawag na dipstick kit to detect true to type Philippine Carabao Mango. Pero bago natin tuklasin ang teknolohiyang ito, alam nyo ba na ang Philippine Carabao Mango ay isa sa pinakamatamis na mangga sa buong mundo? Sa katunayan, noong 1995, naitala sa Guinness Book of World Records bilang sweetest fruit in the world. Kaya, alamin na natin ang teknolohiyang makakatulong upang maparami pa ang Pinoy pride ng manggang ito. Sa pangunguna ni Dr. Edgardo Tulin, isang batikang mananaliksik ng VSU. Dr. Tulin, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong teknolohiya na inyong naimbento? Ang dipstick kit to detect true to type Philippine Carabao Mango ay mabisa sa pagkilala sa tunay na Philippine Carabao Mango. Ang sikat na mga uri ng Philippine Carabao Mango ay ang sumusunod: Lamao ng Central Luzon, MMSU Gold ng MMSU, Sweet Elena ng Zambales at GES ng Guimaras. At upang mapanatili ang kalidad ng mga cultivars na gagamitin at papalaguin ng mga mango nurseries operators sa bansa, hinihikayat ang lahat ng mango nursery operators na gamitin ang dipstick kit para makasigurado sa punla na itatanim o ipibenta. Magiging kulay violet ang test zone ng kit, nang ibig sabihin ay hindi tunay na Carabao Mango ang sampol na pinagkukunan ng tests. Nakakabilib isipin na sa panahon ngayon, marami ng teknolohiyang nagpapagaan sa trabaho ng ating mga magsasaka. Tulad ng Manggifitek mula sa Samal Davao del Norte, SSR Marker Kit mula sa University of Southern Mindanao, at ang dipstick kit mula sa Leyte. Di lang nito nababawasan ang suliranin sa sakahan, di kalidad at may malaking kita ring aasahan. Sa bawat tamis at asim na dulot ng ating prutas na mangga, simbolo nito ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiyang di lang makakatulong sa sakahan, pati na sa buong bayan. Kaya't sa mga bayaning magsasaka, kasangganin niyo kami sa mas mayabong at mas masaganang Pilipinas. Sa susunod ulit mga kapiesta, ako po si Ruben Gonzaga na nagpapaalala na sama-sama nating paunlarin ang kayamanan ng bansa tungo sa progresibong ekonomiya.
Teka lang ha, kuha lang tayo mangga. Gutom na ako eh. Diba? Ay,